At ayan mga ka-crypto, matindi po ang balita natin dito. Sapagkat ang sabi dito, BlackRock Insider Reveals XRP Clarity Act Bombshell. Yan, isang pasabog na balita. Kaya mainit na naman po ang usapin sa mundo na XRP dahil dyan. Isa pong bagong impormasyon na galing mismo sa insider na may malalim po na connection sa BlackRock. At ito ay tungkol po sa tinatawag nating Clarity Act. Marami po ang nag-aabang sa bill na ito dahil inaasahang magdadala ito ng malaking pagbabago sa regulasyon ng digital assets sa United States. Pero sa pagkakataong ito, may mga bagong detalye na nagpapaliwanag kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa ito ganap na naipapasa at ano ang posibleng epekto nito sa presyo ni XRP. Meron po tayong analyst dito na si Levi Brentfield at siya po ang nagbigay ng kanyang malalim na pananaw sa mga pangyayaring ito. Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin ang lahat ng impormasyong kailangan nating malaman. At simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano nga ba ang nangyari sa Clarity Act deadline. Nitong mga nakaraang buwan, marami po ang umasa na bago mag-July 4, matatapos na ang lahat. Pero lumipas na po ang petsang ito at nananatiling nakabitin ang Clarity Act. Ayon po sa datos, ang Senate Banking Committee ay nag-advance na nito noong May 14 sa botong 15:9. Inilagay na rin ito sa Senate Legislative Calendar noong June. Pero kailangan pa rin ito ng floor vote. Kaya ito po ang hamon. Kailangan ng 60 votes para talunin po ang filibuster at tuluyang maipasa. Bakit ba ito na-delay? Sa aking opinyon, ito po ay isang laro ng kapangyarihan sa loob ng Washington. Ang mga bangko ay may ginagawang lobbying laban sa bill na ito dahil natatakot silang mawalan ng market share sa mga crypto exchanges. Kung magiging malinaw po ang rules, mas madali na para sa mga tao na lumipat sa crypto at iyon ang kinatatakutan ng traditional banking sector. Ang delay na ito ay hindi aksidente. Ito po ay bahagi ng mas malaking bakbakan sa pagitan ng lumang sistema ng finance at ng bagong teknolohiya. Ngayon ay bakit kailangan nating mag-ingat sa Asian markets? Yan. Isa po sa mga pinakamahalagang punto na ibinahagi ni Joseph Chalom na dati pong managing director sa BlackRock ay ang kanyang obserbasyon sa Korea at saka sa Hong Kong. Sinabi niya na napaka-optimistic niya sa crypto regulation dito sa Asia sa long term. At ang kanyang babala ay kung hindi po kikilos ng mabilis ang Amerika at patuloy na mag-stalling or maantala ang Clarity Act, ang mga Asian governments ang mauuna sa pagpasa ng sarili nilang mga rules. Kaya sa aking pananaw, ito po ay isang malaking banta sa posisyon ng US bilang financial leader. Nakikita natin na ang Japan, South Korea at ilang parte ng Europe ay mas mabilis kumilos pagdating sa paggawa ng malinaw na framework para sa mga digital assets. Kapag ang ibang bansa ang nag-set ng global standards, mapipilitan ang Amerika na sumunod lang sa kanila. Ang kompetisyon ay hindi na lang logical. Ito ay global na. Kung hahayaan ng mga mambabatas Amerika na mauna ang ibang bansa, mawawalan sila ng pagkakataong kontrolin ang direksyon ng industriya. Ito po ang tinatawag na first mover advantage. At sa ngayon, parang iniiwan na ang US sa ere. Ngayon, may pag-asa pa ba sa SEC reforms?
Dito naman po tayo sa panig ng SEC. Pinag-usapan din ang tinatawag na Project Crypto na siyang push ng SEC para i-modernize ang mga rules. Ayon po kay SEC Chairman Paul Atkins na siyang leader ng kasalukuyang pro-crypto regime, ang komisyon ay nagbigay na ng certainty na matagal nang hinihingi ng community. Ang punto rito ay ang mga issuers ay may kakayahan na ngayong malaman kung ang isang token ay security o hindi bago pa sila gumawa ng kahit anong aksyon. Kaya sa aking opinyon, ito ay isang positibong hakbang. Ang kawalan ng linaw dati ang dahilan kung bakit maraming projects ang natatakot mag-operate sa US. Ngayon, nagkakaroon na ng structure. Ang Project Crypto ay hindi lang basta proyekto. Ito po ay pagtatangkang ayusin ang gulo na iniwan ng nakaraang administrasyon. Bagamat mabagal ang paggalaw sa legislative side o Congress, ang administrative side o SEC ay nagsisimula ng magpakita ng pagbabago. Ito ay mahalaga para sa mga institutional investors na gaya po ng BlackRock dahil ang gusto nila ay rules of the game na hindi po magbabago bukas o makalawa. Ngayon, maaari bang magkaroon ng correction itong si XRP? Dito po tayo sa diretsong epekto kay XRP. Inaasahan ni Redfield na magkakaroon po ng short-term turbulence o pagyanig sa market habang unti-unting nare-realize ng mga traders na na-miss nga ang deadline noong July 4. Ang mga malalaking players o yung tinatawag nating whales ay nagpuposition na para sa isang posibleng correction. Sa aking pananaw, ito ay normal na reaksyon ng market. Kapag ang mga expectations ay hindi naabot, ang mga traders na pumasok dahil po sa balita ay kadalasang nagbebenta para kumuha o para mag-take profit o para limitahan ang kanilang lugi. Ang koreksyon na ito ay hindi nangangahulugan na tapos na ang bull market. Sa halip, ito po ay isang oportunidad para sa mga institution na kumuha ng mas maraming XRP sa mas mababang presyo. Ang mga whales ay hindi po nag-out dahil sa isang delay. Sila ay nag-a-adjust lang ng kanilang entry points. Kung nakita po ninyo na bumababa ang presyo, huwag ninyong isipin agad na iyon na ang katapusan. Sa katunayan, ang mga dips na dulot ng news noise ay madalas na ginagamit ng mga matatalinong investor para dagdagan ang kanilang hold. Ngayon, paano naman natin dapat tingnan ang long-term cycle? Pagdating po sa long-term na pananaw, sinabi na ang crypto adoption ay patuloy na lalawak anuman ang mangyari sa timeline ng Clarity Act. May parallel movement na nangyayari po sa US, Europe at saka Asia. Ang strategy na sinasabi ay ang dollar cost averaging o DCA sa gitna po ng volatility. Ibig sabihin, bumili ka ng paunti-unti sa loob ng mahabang panahon para hindi ka maapektuhan ng mga swings sa presyo. Ngayon, sa aking opinion, ito po ang pinakamatalinong paraan para sa mga retail investors. Ang mga 6 na buwang pagtaas baba ng presyo ay parang ingay lang kumpara sa mas malaking cycle na tinatahak ng buong industriya. Huwag kayong magpapanik sa mga short-term noise. Ang kailangan ninyong tutukan ay ang fundamental adoption. Ang mga bangko na gumagamit ng Ripple, ang mga bansa na gumagamit ng blockchain, at ang patuloy na pagpasok ng institutional capital. Ang Clarity Act ay isa lamang sa maraming piraso ng puzzle. Kahit madali ito ng ilang buwan, ang direksyon ng technology ay hindi na po mapipigilan.
Ang mga investor na nakakakita sa mas malaking picture ay sila ang mga taong magkakaroon ng malaking balik sa hinaharap. At ayan sa kabuuan, ang sitwasyon po sa Clarity Act ay isang patunay na ang pagbabago ay hindi madali. May mga humaharang, may mga delay, at may mga pagyanig sa presyo. Pero kung titignan natin ang sinabi ng mga insiders gaya po ni Chalum dito, ayan po siya, at ang reforms na ginagawa sa loob ng SEC, malinaw na papunta tayo sa direksyon ng mas malinaw na regulasyon. Ang pagkakadelay ng deadline nitong nakaraang July 4 ay maaari pong magdulot ng konting turbulence sa maikling panahon lamang. Pero ito ay bahagi lang ng normal na galaw ng isang lumalagong industriya. Ang pinaka-importante ay ang pananatiling nakapokus sa ating long-term goals at hindi pagpapaapekto sa araw-araw na takbo ng presyo. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended na video natin dito.